paragraph 2 at the back of the page, ang nakalagay po dito, ang lahat ng mga bagay ay nakalantad sa kanyang paningin. Ang kanyang kaalaman ay hindi maaaring magkamali sapagkat hindi siya nakasalalay sa mga bagay na kanyang nilikha. Dahil siya ang nagplano sa lahat ng nagaganap. Now, we have come to learn in our last confession, mga kapatid, kung ano pong ibig sabihin na ang lahat po ng bagay ay lantad sa kanyang paningin. This is another way of saying that yung katangian po na ating Diyos ay may tinataglay na kung tawagin po omniscience. Alam niya ang lahat ng bagay. Tayo man po ay nasa labas o nasa loob po ng kwarto, alam po niya. Ang ating mga ginagawa, sinasabi, iniisip. Bilang po niya yung mga buhok sa ating mga ulo at mas lalo na ang ating mga iniisip right even before we think about it. Alam na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya wala ho tayong maitatago. Subalit, ang nais ko po na mabigyan po ng pansin sa ating pag-aaral this afternoon is yung nakalagay po dito, ang kanyang kaalaman ay hindi maaari magkamali, it is infallible, it is inerrant, and it is infinite, sapagkat hindi siya nakasalalay sa mga bagay na kanyang lahat ng nilikha, which means he is not dependent upon the creature. Dahil siya ang nagplano sa lahat ng nagaganap. In English, his knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature. Now, sa mga iba't ibang klase at uri ng theological philosophies and systems, may mga tinatawag po na Molinism. Yung katuruan po ng Molinism is a teaching from a man by the name of Luis Molina, a Jesuit of the Reformation period, na nagturo po na ang Diyos po ay may tinataglay na middle knowledge. Kapag sinabi po yung salitang middle knowledge, it simply means God learns according to what He sees and what He knows in the future. Nang ibig sabihin, ang katuruan po ng Biblia, ayon po kay Molina, is that tuwing may nagaganap po in the future, may natututunan ang Panginoon. Yun ay tinatawag na middle knowledge. Pero sa Biblia, mga kapatid, hindi po itinuturo na salita ng Diyos that God learns anything, but rather He knows everything. Magkaiba po yung salitang may natutunan sa alam niya na. Ang Diyos po natin, hindi na po niya kailangan na may matutunan pa ho ng mga ibang bagay o ibang impormasyon dahil siya na mismo ang nagplano po nito bago pa man likhain ang mundo. At sa ating mga kapatid na Arminians, they would teach that kaya naman po tayo lumapit po sa Diyos is because nakita po ng Diyos in the future na tayo po ay lalapit sa Kanya. So in other words, they have this theology that nakita daw ng Diyos, He learned something in the future na tayo po ay lalapit sa Kanya. Pero sa Biblia, malino na itinuturo po na salita ng Diyos, hindi daw may nakita ang Diyos in the future kung bakit po tayo lumapit sa Kanya, but rather siya na ang nagplano ng future kung bakit tayo po ay lumapit sa Kanya. So where do we find this in the Bible? That God does not learn anything, but that His knowledge has always been infinite and infallible. Dito po tayo sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, beginning at verse 13. Isaiah chapter 40, beginning at verse 13. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ng Panginoon o makapagtuturo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Who can fathom the Spirit of the Lord or instruct the Lord as His counselor? And then in verse 14, kanino siya sumasangguni para maliwanagan? At sino ang nagturo sa kanya ng tamang pagpapasya? Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman o nagpaliwanag sa kanya para kanyang maunawaan?
At ang sagot, mga kapatid, wala. So napakalinaw, wala nagturo sa Panginoon, wala nagpaliwanag sa Diyos, wala nagbigay sa Kanya ng impormasyon. Na yung binanggit po dito in verse 13, when it says, who can fathom the Spirit of the Lord or instruct the Lord as His counselor? O sino po ang nakapagturo sa Panginoon o makapagsasabi na nasa isip ng Panginoon o magtuturo sa Kanya kung ano dapat niyang gawin? Yung mga salita po na yan ay madalas na binabanggit in the Bible. Who has instructed the Lord? Yan ay madalas na binabanggit sa Biblia. A good example is Romans chapter 11. Kung ating po babasahin. Romans chapter 11, beginning at verse 34. Romans chapter 11, beginning at verse 34. Tignan niyo po ang nakalagay. Romans 11:34. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makakapagpayo sa Kanya? Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Lastly, sa unang Korinto, kapitulo 2, 1 Corinthians chapter 2, beginning at verse 16. 1 Corinthians chapter 2, matter of fact, let's start in verse 15 hanggang pababa. Verse 15 hanggang 16. 1 Corinthians chapter 2, verses 15 and 16. Sabi ho dito, sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi sa kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? So bakit madalas po binabanggit who can teach him? Who has been his counselor? Who has instructed him? Madalas po binabanggit po ito sa Biblia to lay the foundation for the church. God does not need any instructor. Alam na niya ang lahat ng bagay. His knowledge is infinite. His knowledge is inerrant. His knowledge is infallible. Lahat ng kanyang pamamaraan, lahat ng kanyang alam ay hindi dahil may natutunan siya, kundi ito po ay, masasabi po natin, bahagi sa kanyang plano at katangian. But the next thing that I want to show us is this. Sa ating confessions, it says, dahil hindi siya nakasalalay sa mga bagay na kanyang nilikha, dahil siya ang nagplano sa lahat ng nagaganap. Sa Biblia, mga kapatid, ang anumang bagay na mangyari ho sa ating buhay ay hindi nakasalalay sa ating mga ginagawa, gawain o desisyon. Whether it be personal life, whether it be family life, whether it be church life, ang lahat na nagaganap sa ating buhay ay bahagi sa plano ng Diyos. Whether a person lives, whether a person dies, may dumating na pagpapala o may dumating man na pagsubok, hindi dahil ito ay kagagawan ng kaaway o kagagawan ng masama na tao, kundi all of this overall ay plano ng Diyos. And how do we know this? Turn with me in the book of Isaiah. We'll be spending some time in Isaiah. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. And let us begin here in verse 4. Isaiah 41, talatang 4. Isaiah chapter 41 verse 4. Sabi po ng Biblia, sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon noong sinimulan ang mundo. At naroroon din ako hanggang sa katapusan nito. Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord, with the first of them, and with the last, I am He.
So the reason why, mga kapatid, nagaganap yung mga nagaganap sa ating buhay is because God, since the very beginning of our existence, has already planned this. So everything that you're going through, every career that you take, everything that happens in your life, ay bahagi sa plano ng Diyos. It wasn't because of you. It wasn't because you were smarter. It wasn't because you were more efficient. Kundi ang lahat ng bagay na nagaganap, whether it is salvation, whether it be judgment, whether it be life or death, or whoever it is that you will marry, lahat po yan ay bahagi sa plano ng Diyos. At naulit na naman, chapter 45. Chapter 45, beginning at verse 21. Chapter 45, verse 21. Sabi po ng Biblia, isangguni ninyo sa isa't isa at ihayag ang iyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos, ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Notice that. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? And then in chapter 46, turn with me, next page. Chapter 46, next chapter, verse 10. Chapter 46, verse 10. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. And lastly, chapter 48. Verse 3, chapter 48, verse 3. Sinabi niya sa inyo, sinabi ko na noon pa kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap, at ito'y aking isinakatuparan. I foretold the former things long ago, my mouth announced them and I made them known. Then suddenly I acted and they came to pass. Now, paano po yan nakapagbibigay po sa atin ng encouragement? Ito po ang encouragement, mga kapatid. Nothing happens in our lives by chance. It is by the providence and sovereignty of God. Kahit nga po ang Biblia, the fact that pinintulutan po ng Diyos na makapasok ang kasalanan sa mundo, ay bahagi sa kanyang plano. The fact that sinabi po niya, the seed of the woman will crush the serpent, ay bahagi sa kanyang plano. Dumating si Abel, but he wasn't the one. Dumating si Noah, but he wasn't the one. Dumating si Abraham, he wasn't the one. Dumating po si Isaac and si Jacob, but they were not the one. Dumating ang 12 tribo at iningatan po ng Diyos ito sa kabila ng lahat ng mga trahedya na dumating sa kanilang buhay, and yet, iningatan pa rin niya ang mga ito for the purpose that mula po kay David, and from David would come the Messiah, and from the Messiah would come the crucifixion, and from the crucifixion, the atonement and the resurrection. Ang lahat po na yan ay planado ng Diyos. And for what purpose? Ephesians chapter 1. At dito po tayo magtatapos. Ephesians chapter 1. Talatang 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Why did he do this? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon niya sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging Kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. In other words, your salvation was a part of God's plan. You coming here today was according to God's plan. Your desire to learn more about Christ was according to God's plan. Yung mga pinanalangin po natin na sinugot ng Diyos ay bahagi sa Kanyang plano. Walang bagay na nagaganap sa asisan sinuko because of chance o sanhi, but rather because it is by the perfect will of God. Ngayon, I pray magkaroon po tayo ng kapayapaan
Dahil kung may pagsubok man na dumating, may trahedya man dumating, may hinaharap po tayo na masasabi ho natin mahirap. All of this ay parte ng plano ng Diyos so that He will demonstrate His glory sa ating buhay. Sino po ang nagplano ng lahat ng bagay na ito? Walang iba kundi ang Diyos. Amen?